Yan simbolo, palatandaan na ang Pilipinas ay hindi naturuan ng tunay na salita ng Diyos, kundi ng katakot-takot na imbensyon sa reliyon. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po. Maraming salamat po sa inyong mga taga-subaybay, sa inyong pong laging pagsuporta po sa U3, and for this particular episode, of course, ating i-feature ang most in-demand po talaga sa lahat po ng mga pictures natin sa U3, si Brother Eli Soriano ng MCGI. At ang topic po natin ay actually still related naman po sa panahon po ngayon, at alam niyo po yan, ngayon po ay Disyembre 2024 as we are shooting this video. Meron na po tayo na i-feature na source video natin patungkol sa Pasko. Parang continuation lang po ito. So ito po ay mula po sa programa yata na Itanong Mo kay Soriano. At ang tanong nga po is about the origin of Christmas, no? Bakit tayo nag-celebrate ng Pasko, mga ka-U3? Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay miyembro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So mga ka-U3, paalala lang po, hindi po ako preacher, isa lang po akong hamak na video reactor. So, dahil hindi ako member ng Church of God, posible po na mag-disagree po ako sa mga napapanood ko or mag-a-agree ako sa mga napapanood ko as a reactor. So, if everything now is ready, samahan niyo po ako ha. Let us watch this video together. Let's go! Saan po ba nakuha ng Katoliko yung December 25 na birthday daw ni Jesus? Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Wag namang magagalit, kasi nung araw na bata ako, tuntua rin ako pag Pasko Kasi makakaikot ako, hingi ako ng Arginaldo, sama-sama ko yung lola ko, yung tiyahin ko. Naglilibot kami, ginagawa naming hanap buhay yung Pasko. Sahod ng kamay doon sa mga ninong, sa mga lolo, yun. Nung araw na maliit ako, ganon. Siguro mga 7, 6 na taon ako noon. Pero nung makita ko kung saan ang galing yung 25 ng Disyembre, nangangani-ngani ako Ewan ko kung naiintindihan nyo yung salitang nangangani-ngani. Kumbaga sa isang CR, hindi ka makaupo dahil hindi mo alam kung sinong gumamit, nangangani-ngani ka. Nakakaramdam ka ng parang konting delikadesa. Yun ang kahulugan ng pangangani-ngani. Alam mo, kung meron kang konsyensyang Kristiyano at maka-Diyos, hindi ka magdidiwang niyan December 25 Alam mo ba kung saan galing yan? Basahin natin ang kasaysayan niyang December 25 sa Catholic Encyclopedia mismo. Hindi amin ito, hindi paninira ito. Ito'y gawa ng Katoliko sa volume 2, page 607, Brad Mel. Opo, ito ang sabi mismo ng aklat o Encyclopediang Katoliko. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations during the first 3 centuries of the Christian era. Sa history niya ito. In about the year 330 or 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called birthday of the unconquered Sun. Yung Romanong pagano, yung pagan Rome, yung Roman Empire, meron silang isang piyestang ipinagdiriwang December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyusan na araw. Ang tawag dun sa ibang termino, yung Saturnalia. Yan ay pagdiriwang ng mga paganong mga Romano, ipinagdiriwang nila yung kanilang Diyos-Diyusan, yung ribulto nila na araw. Biro mong ginawa ng Papa sa Roma, itinapat naman doon yung pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo.
Para kung halimbawa yung mga Romanong pagano ay nagdiriwang nung kanilang Diyos-Diyusan, abay, yun daw namang mga Katoliko, magdiwang naman nung birthday daw ni Kristo. Pinagsabay. Biro mo, itinapat dun sa pagdiriwang nung isang bagay na mali sa Diyos, inaamin nila sa kanilang encyclopedia yung actual birth of Jesus Christ is unknown. Unknown. Walang nakakaalam nun, hindi nakasulat sa Biblia yon. Kaya ngayon wala tayong paraan para malaman yon, malibang magkukwenta tayo ng petsa. At kung kukwentahin mo, yung mga petsang nakasulat sa Biblia, lumalabas ang Panginoon Kristo ipinanganak sa pagitan ng ating buwan na Setyembre at Oktubre. Yan ay kung iisa-isahin mo yung pangyayari sa Biblia, it falls on the 8th month of the year of the Jewish calendar, na yan ay katapat naman ng September at October sa ating panahon, sa ating kalendaryo nakikilala ngayon na Roman calendar. Alam mo kapatid, napakalayo, hindi Disyembre. Unang-una, dapat maintindihan, pag Disyembre, kapatid, pag Disyembre sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Pakikita ko sa iyo yung Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eli na, ayan, puro yelo ito. Oo, yan, puro yelo ito kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. So, hindi December pinanganak si Kristo kasi nung ipanganak si Kristo, tignan nga natin nung ipanganak si Kristo kung anong senaryo sa Bethlehem. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila, at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan, na siyang sasabuong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ano ba ang senaryo nung ipanganak si Kristo? Ipanganak pala siya, walang matuluyan yung mag-asawang Maria at Jose. Kaya sila'y napilitan na si Kristo ipanganak sa isang lugar ng kulungan ng hayop. At nung siya ipanganak, binalot siya ng lampi ni Maria, inihiga siya sa isang pasabsaban. Yun yung nilalagyan ng damo para kumakain ng damo yung mga hayop. Pero mapapansin mo, yung mga hayop wala sa loob. Wala sa loob ng kulungan. At kung merong kumakaing hayop doon, hindi naman ilalagay ni Maria yun si Jesus doon sa kung may kumakaing hayop dahil baka makagat yun ng kakain, di ba? Ibig sabihin, wala yung mga hayop doon. Asan yung mga hayop? Nasa labas sa bukid. Pinapastol ng mga tupa. At yung mga tupang nagpapastol, ang unang-unang binalitaan ng anghel na ipinanganak na sa bayan ni David ang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. Okay, before we continue, pasensya na Brother Eli. Gusto ko lang po mabigay po ng input patungkol lang po sa weather. First of all, we can just speculate dahil mahirap pong kumuha ng actual na quantifiable data noong panahon nga po na more than 2 milenyo na. So we could just speculate. Although, yes, I may agree that at times it may have snows, for example, in Bethlehem or in Israel. But in general po kasi sa December ay hindi naman po nagsusnow, no? Actually, mas maraming pagkakataon na December ay walang snow, lalong-lalo na sa Bethlehem. Pero yung point dito ni Brother Eli, of course, is kung babasehan natin sa mga kanta, sa mga references natin na patungkol nga sa panahon, parang malabo na winter yan kasi po December usually dyan yung mga dark winter din at times, masyadong malamig. And sinasabi ni Brother
Ellie dito as proof na yung mga pastol ay nasa labas, nagpapastol sila ng kanilang mga hayop. Kung kaya't, di ba, ang pasabsaban ay available dahil nga walang mga hayop doon. So, Brother Ellie is mentioning here yung kumbaga likelihood na tama na December 25 nga po ang birthday ni Jesus Christ. And marami naman po siguro sa atin na nakakaalam na hindi nga naman po talaga December 25 ang actual po na date. And it was assigned ng mga Romano. I think it was Constantine. And this is in the 4th century nga po. I think the logic here is because prior to them being a Christian is may mga pagan celebration na. So para madali yung transition or quote-unquote conversion siguro, this is just my idea, itatapat nila yung reliyon nila na celebration para hindi maging mahirap ang adjustment ng celebration from the pagan celebration into a quote-unquote Christian tradition mga kayo 3. Pero yun nga po, sinasabi ni Brother Ellie dito, dahil pagano na celebration yan at kaawayan ng Kristyanismo, so dapat hindi na isa-celebrate natin yan bilang tunay na mga Kristiyano. At nung maibalita nung anghel, nagkantahan pa nga sila yung mga anghel kasama nung mga anghel sa langit. Ang kinanta nila, Gloria in excelsis Deo. Ayun, yun ang kinanta nila eh. Ang katunayan, basahin mo yun sa versikulo 13. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Yan. Ang sabi dun sa English version sa 13 and 14, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Yan ang kinakanta nila, no? Ngayon. Kailan nangyari yan? Doon sa mga pastor, nakita ng pastor yan. Yung pastor nasa parang pinagpupuyatan sa gabi yung kanilang mga tupa. Ang liwanag sa 2:8 eh. May mga pastor ng tupa sa lupaing iyon, nasa parang pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Employing logic, gumamit ka na lang ng logic. Sa Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo, pag December, makapalang yelo. Kung ikaw yung pastor ng tupa, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Pag December, wala namang damo kundi puro yelo. So, hindi nangyari yan ng December. Ang isa pang napakagandang mapag-aralan dyan, kapatid, nung ang Panginoon Kristo'y ipanganak, wala sila sa bahay nila. Naglakbay pala itong mag-asawang Jose at saka Maria. Basahin natin ang 2:1 ng Lucas, tuloy-tuloy. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Meron palang isang decree na pinalabas yung kasalukuyang Cesar o emperador ng Romano na si Augusto, na lahat ng buong sanlibutan magpatala, yung nasasakop ng Roman Empire, ipinapasensus niya. Alam mo kung bakit pinapasensus? Pagbubuwisin ni Augusto Cesar. Ano nangyari? Tuloy natin sa 2. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Tuloy. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki
at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ayan. So, nangyari pala yung pagkapanganak kay Kristo nung panahong sinusunod ng mga tao yung utos ni Augusto Cesar na emperador ng Roma. Matatakot ka kasi emperador ang may utos eh. Kaya kahit nakagampan ka, lalayas ka sa bahay mo at magpapatala ka. Nagpunta sila sa Bethlehem, sa bayan ni David, para magpatala sapagkat siya'y nasa angka ni David. Doon sila kailangan pumuntang patala sa lahi ni David. Doon sa registry ng lahi ni David, sa Bethlehem yon. Doon siya nagpatala. Wala lamang tao, lalo na yung Augusto Cesar na emperador Romano, yung utos niyang magpatala yung mga tao kasalukuyang winter. Abay, pagka hindi nagkadulas-dulas sa yelo yung mga sasakyan mong mga hayop eh. At matalinong tao yan si Augusto Cesar, kaya nga gusto niyang maitax yung mga tao, pinagawa niya ng census eh. Kaya hindi nangyari yan ng December. Araw kasi, gustong-gusto kong kinakanta yung The first Noel, 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 born is the King of Israel. Ang ganda nun, ganda lang melody. Kaya lang, tinan mo sabi niya, the first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Okay yun okay. Tama yung salita dyan yung first Noel, unang mabuting balita. Yung Noel kasi, sa German, ang kahulugan nun, mabuting balita. At yung mabuting balita, ang unang nakatanggap nun, mga pastor. Ang nakaalam na unang-una na ipinanganak na si Kristo, mga pastor, ibinalita ng anghel. Alam mo kung saan naganap yung pagbabalita? Saan po yun? Sa bukid. Samantalang pinagpupuyatan nila yung kanilang mga hayop, pinakakain nila sa gabi sa bukid. So, doon nangyari yung first Noel. Doon nangyari yung pagbabalita ng mabuting balita na ipinanganak na yung hinihintay na Kristo o Mesias. Ayon, tama yung unang bahagi ng kante. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay in keeping their sheep. Tama yun, ano? Kaya sila nasa field, inaalagaan nila yung mga tupa nila, pinagpupuyatan, pinapakain. Ang kasunod, on a cold winter's night that was so deep. Biro mo, winter daw nun. Sino namang matinong pastor na punong-puno ng yelo, ilalabas yung kanyang mga tupa? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit naman po nasangkot si Santa Claus? Pati si Santa Claus na. Ay, ako, kung hindi ka ba naman, hindi ba? Ano ang sasakyan ni Santa Claus? Hindi ba sleigh? Opo. Ano ba yung sleigh? Hindi ba pangyelo yun? Opo, pangyelo po yun. Wala namang gulong eh. Hindi kaya nga sabi ko sa'yo, pati Santa Claus nahawa na. Bakit nga po ba kapatid na Hindi ba? Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeers used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer game. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Kita mo na? Di pati Santa Claus, naglima yun sa yelo.
Lumaganap na yan, pati kay Santa Claus, nadamay na. Biro mo sumakay sa sleigh para kasi ang dadaanan niya yelo. Sa Pilipinas ba, nagyelo na kahit minsan? Never po kahit kailan ako'y nakabalita ng yelo dito So, sa atin. dapat wag papuntahin si Santa Claus sa Pilipinas dahil walang yelo si Santa Claus at nakasakay si Santa Claus sa sleigh. Hindi pwede sa Pilipinas yon. Kaya walang Santa Claus sa Pilipinas. Hindi bagay si Santa Claus dito, kapatid na Roland. Mainit dito sa atin. Pero ang dami naniniwala dyan. Basahin nga natin yung account sa Biblia, Brad Mel, 2:1 ng Mateo. First of all, I'm just happy mga kayute na nakita ko po sa reader nga po rito. I actually don't know yung name po ng isa pong reader dun po sa left side. Pero yung sa right side po, kung di po ako nagkakamali, si Brother Mel Magdaraog po yun no? Na kasalukuyan pong head nata ng MCGI IT. Anyway, so natawa po ako doon sa konsepto nga po ng Santa Claus. And the reality mga kayute is, influence din po kasi yan, liban pa po ng influence ng mga Espanyol po sa atin. Dahil syempre meron po tayo, mga Misa de Gallo, di ba po, meron tayo iba't ibang mga celebrations na effect nga po ng Katolisismo na dala nga po ng mga Espanyol, yung konsepto naman ng Jingle Bells at Santa Claus ay nanggaling naman sa mga Amerikano. Syempre, dahil influensya po nila, ganaya naman po natin. Ang isa po sa mga interesting po sa akin na fact, marami pong mga Pilipino ang alam ang melody ng Jingle Bells, pero hindi po alam ang lyrics ng Jingle Bells. Napanood ko po kasi sa isang TV program yun na tinanong nila kung ano yung lyrics ng Jingle Bells, hindi po alam ng mga Pilipino. Parte na po kasi ng kultura yata ng Pilipino, ang gaya-gaya mga kayutri. The thing is, ganun po ba kasama ang pag-celebrate ng isang pamilya ng Christmas, not as a religious celebration, but just a family tradition, na kung saan it's just a bonding time mga kayutri, at isang chance nga in 1 year, thinking about the birth of Jesus Christ, but for others of course na hindi na kinoconsider ang Pasko bilang isang religious celebration, hindi naman po siguro masama ang tradisyong Pilipino mga kayuthi ng pagsasama-sama, pagsasalo-salo ng isang pamilya during December. So please comment below mga kayuthi, what do you think about that? Pakinggan nyo ha. Nang ipanganak nga si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na Wise man. nagsisipagsabi, Wise man. saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Di ba ipakilagay mo uli sa 2:1 kung naman ang babasa sa English? Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king. Meron ka narinig na hari? Mayroon po, Sino raw yon? Herod po si Herodes. Ayan. Kailan ipinanganak si Kristo? Sa mga kaarawan po ng haring si Herodes. So may binabanggit na hari dyan at yung hari si Herodes. Doon ipinanganak si Kristo sa tiyempo na yon. Ano nangyari? Behold, there came wise men from the east to Jerusalem. Sino dumating? Wise men. Mago. Walang nakalagay na hari. At wala rin nakalagay na 3. 3 kings. May nakalagay ba 3? Wala po, kapatid na Eli. Wala eh. At alam mo, sabi nung mga mago, yung mga pantas, alam mo kasi hindi sinabi yung 2 or 3 eh. Pero understood na sila ay mahigit sa isa. Maaaring 2, 2 or maaaring more. 4. Pero hindi dapat na sabihin 3. Kasi wala namang inilagay na 3 yung kasulatan eh. Sabi, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, where is he that is born King of the Jews? So ang hinahanap nung mga pantas, yung hari ng mga Hudyo na pinanganak. At itinatanong pa nila yan pati kay Herodes, na si Herodes hari rin. Kung hari rin niyang nagdatingan na yan, dapat ang sinabi ni Mateo, dumating nung kaarawan ng haring Herodes, hinahanap yung ipinanganak na hari ng mga Hudyo, na 3 hari rin ang nagdumating. Sana ganun eh.
Pero ang nakalagay, mga pantas na lalaki, magi. Alam mo ba ang kahulugan ng magi sa original Greek? Tignan natin sa Greek Bible kung ano yung ginamit na salita sa mga pantas na lalaki. Magi, ano kahulugan yan sa Greek? Pakilagay mo sa screen, sa Greek usage of the Greek language sa Bible. Ito ang sabi. Basahin natin. Magos, a Median, that is Oriental scientist. By implication, magician, sorcerer, wise man. So, sa kahulugang isinusupply ng Greek Biblical Dictionary, walang kahit anong hint man na yung dumating sa Jerusalem mga hari. Probably they are scientists or they are wise men from the east. Hindi hari. Pero pinaniwala tayo ng Katolisismo, mga hari. Masakit man sa tenga, papaliwanag ko. Kasi, ikaw ba ang hari? Hari ka ng Persia, hari ka ng Arabia, hari ka ng isang malaking bansang Saba. Maglalakbay ka ba na ikaw lang mag-isa? Ay, hindi po pwede. Wala po akong alam na hari na ganun kung maglakbay, mag-isa lang. Ako nga, hindi ako makaalis nang wala akong kasama eh. Alam mo kung bakit? Ayaw nila akong payagang makaalis. Minsan pala, no? Security issue. Pagka ikaw pala heavily guarded person, parang namimiss mo yung liberty mo na kahit saan ka pumunta, pwede. Of course. Yun ang na-deprive na sa akin. Wala na akong liberty. Di na ako makaalis mag-isa. Doon ko na-realize, pagka nga pala hari ka, pag lumakad ka, hindi mo masisisi yung kaharian mo na magpadala ng isang batalyon sundalong kasunod mo dahil baka ikaw ay maano sa daan, hindi ba? Kung 3 hari ito, titignan mo yung bilin ng Katoliko ang nandun lang sa bilin si Maria, si Jose, yung Niño Jesus dun sa Tsaka mga hayop. sa saban, at saka 3 tao. Kung ako naman yung 3 hari, sasamba ako. Ba't naman hindi ko isasama yung bata-batalyong kasunod ko? Di pa sasambahin ko na rin kay Kristo, no? Tama ba logic ko? Opo, dahil doon Okay, before we continue here, so mga ka-youth, sinasabi dito ni Brother Eli yung absurdity na mga hari nga po. Kasi yun po ang tinuro po sa atin, ano? Three kings nga po, at may mga daladalan na mga gifts. So ang sinasabi po dito ni Brother Eli, it's very unlikely na mga hari yan. Kasi dapat may escort sila, di ba po? Unless na lang po mga ka-youth, if sila ay mga warrior king. Ayan, kasi may mga ganun din po kasing konsepto ng mga hari na kung saan yung pinakamalakas na soldier or isang warrior na naging hari, siguro naman because of his adeptness sa pakikipaglaban, hindi niya kailangan ng escort. Pero most likely ay dapat meron talagang bodyguard yan. Lalong-lalo na kapag nagta-travel ka in a very far distance, mga ka-U3. So ang ganda rin po ng discussion ni Brother Eli that I always appreciate kasi po si Brother Eli ginagamitan niya ng mga Greek Bible like yung root word nga po ng mago kanina. So I like that dahil mas madali pang maintindihan at syempre po yung konsepto nga po ng pagde-debunk, kinakailangan talaga yun ng tamang ebidensya, hindi pwedeng sabi-sabi lang. Ginamitan din po kumbaga sa logical sense kung talagang winter o hindi. At ito naman yung pangatlo, sa discussion naman po ng wise men. Na wise men nga at hindi mga hari. Sasamba rin lang siya. Tiyak na pasasambahin din niya yung mga backup niya, lahat ng gwardiya. Oo, kaso, wala silang gwardya. Biro mo, umalis ng walang ayudante kahit isa, di ba, no? Pero hindi naman ako dapat kagalitan. Dahil wala naman talagang nakasulat sa Bibliang ang pumunta kay Kristo ay 3 haring mago. Walang 3 nakasulat. Ngayon, alam mo kung bakit ko sinasabi ito, ine-emphasize ko. Kasi nasa pasyon ito Nilagyan pa nga ng pangalan Yaong 3 Medyo gaspa, tsaka, haring right. mahal. Baltasar. Ang tunay nilang pangalay, Melchor, Gaspar at Baltasar. Malayong di lamang ang kanilang kaharian. Naku, layo pala nung kaharian ng 3 haring Iran. mago, no? Iran. Tapos, alam mo kung anong kaharian? Ano-ano pong kaharian yan? Na ang mga bayan nila
Persia, Arabia at Saba, silangan ng Palestina, lupang kaliga-ligaya, sakdal ng tuwa at saya. Kita mo na. May pangalan pa pala yung tatlong hari na yan. At yan pala, taga-Persia, taga-Arabia at saka taga-Saba. Paano kaya nangyari nga ito? Pare-parehong... Paano nga nangyari yan? Alam mo kung paano nangyari yan? Paano po? Mababasa natin sa Aklat Katoliko yan, sa doktrinang Katoliko. Ganun po. Kung saan nila pinagkukuha yan. Doon sa Modern Catholic Dictionary, may mababasa tayo sa page 328 and 329. Ayun, Modern Catholic Dictionary, page 328 to 329. Magi, members of the priestly caste of the Mazdian religion, with special reference to the wise men who brought gifts to Jesus at his birth. The appearance of an unusual star caused them to leave the east in search of a king of whose birth the star was a sign. Herod asked them to return after finding the infant, but the Magi, warned in a dream, went back to the east by another way. They are described as bringing symbolic gifts of gold, frankincense, and myrrh. Their names, Gaspar, Melchior, and Balthasar, are first mentioned in the 6th century. Ano nangyari yan? 600 taon nang patay ang mga apostol nung magkapangalan yan, tatlo na yan. Ha! Wala sa Biblia, no? Talagang halatang-halata mong relihiyon ng kung ano-anong mga imbento itong ating kinagisnan sa Pilipinas. Kaya masasabi ko, kapatid, sa tanong mo, nahaba tayo, pinakikita ko lang yung kalokohan nangyari ng December 25. Biro mo, originally pala, yan pala ang pagdiriwang doon sa Diyos-Diyusan ng mga paganong Romano na Saturnalia. Pagan Rome, Aba, no? marami ng kalokohan na nagsanga-sanga dyan. Lumabas na ang Christmas tree, Christmas card, mga paputok, mga kung ano-anong mga... alam mo, merong pangarap ang Katoliko hanggang ngayon di natutupad. Ano po? Eto yung kanilang pangarap Ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw ay magiging Pasko lagi. Kailangan ba isang beses lang isang taon ng Pasko? Kung pwede po sana, araw-araw, yun po ang nasa kanta Dapat may Pasko. Pero alam mo, kung paminsan-minsan lang isang taon yan, sabik na sabik sila dyan. At para nung natulang binasa muntula, parang kahapon lang Pasko na naman. Pasko na naman, la 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 la. Hindi ba meron ganong kanta, no? Yan. Yan ang ulit-ulit nating ginagawa. Yan simbolo, palatandaan na ang Pilipinas ay hindi naturuan ng tunay na salita ng Diyos, kundi ng katakot-takot na imbensyon sa reliyon. Ikinalulungkot ko, the question calls for this kind of answer. Kung sino man ang tinamaan ko, kung sino man ang na-open ko, ipagpatawad nyo. Pero palagay ko, di kayo dapat magalit. Dapat pasalamat kayo sa Diyos, may isa kayong kababayang nagsuri ng mga bagay na ito. Okay mga ka-youth, so dyan po nagtatapos ang ating Christmas special na naman po. Dahil syempre po, yun po ay very timely po sa ating panahon ngayon, and we are shooting this actually December 22nd. Year 2024. At dahil nga po ilang araw na lang po ay Pasko, we decided to of course upload. At syempre sa whole po na pagsagot po ni Brother Eli, it's more like a kind of exposition kung ano ba talaga ang origin ng Christmas. Saan ba nagmula yung ating tradisyon nga sa Pilipinas, dahil alam naman po natin yan na ito po ay influensya sa atin ng mga dayuhang mananakop ng mga Espanyol, at syempre yung mga English na naman ng mga songs at English tradition
nadala na rin po natin. What I like about this presentation by Brother Eli, mga ka-U3, it's very organized, very structured po, ano. So, madali po talagang sundan and very informative. Ayun po ang gusto ko po. At alam naman po natin yan na kapag isang picture po ay expository, talagang nakaka-hook, talagang laging interesante. Lalong-lalo na po kapag mayroong magandang substantiation nga po. Ibig sabihin po nun, may mga pruweba, may mga references po na ginagamit. At kompletos regados, may kanta pa si Brother Eli. So, ay kumakanta ng iba't ibang mga Christmas songs, ano po. Pero ang question ko nga po mga ka-U3, just how bad is it for others na hindi titingnan merong isang organized na activity on December na hindi naman sineselebrate yung religious aspect ng ating tradisyon, kundi more like a family tradition, mga ka-U3. Tradisyon na pagsasama-sama, pagsasalo-salo, isang panahon ng katuwaan, pag-exchange ng gift. What is inherently evil for that? Or sa perspective po niyo, talagang dapat totally wala talaga dapat ganyang uri ng celebration. Hindi naman po siguro ganun po kasama kapag tayo po ay nagkaroon ng isang pagsasalo-salo during December. So please comment below what can you say about that. And like what I said, it's one of the most popular na holidays po sa Pilipinas ang ating Pasko. At syempre, ilang araw after that would be the New Year na naman. Tuwang-tuwa po ako sa episode na ito dahil iba't ibang uri ng strategy ang ginamit ni Brother Eli sa kanyang pag-expose nga po. Ginamitan niya ng dictionary, ginamitan niya ng encyclopedia, ginamitan niya ng kanta, Greek Bible. So if you like these kinds of contents, mga ka-U3, you already know what to do. Kung kayo po ay hindi pa subscribe, mag-subscribe kayo ha. Libre lang po yan. You can also watch this video here. May playlist po tayo about sa Christmas. And syempre, sa ating university, mag-like na. Yan po ang ating tuition fee, mga ka-U3. Maraming salamat po for others who are celebrating their holidays. Happy holidays po sa inyo. I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!